Ulitin natin, no? Silang start. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Last week, ang tinalaki natin patungkol sa business transaction in Islam ay pahapyaw lamang. Kumbaga hindi pa tayo nag-start. Nagbigay lamang ako ng mga introduction upang sa ganon magkaroon kayo ng overview, idea patungkol sa ano yung tinatawag na business transaction in Islam. Actually, kung umpisahan talaga natin ang usapin sa business transaction, mag-uumpisa tayo sa mga kainaman ng business transaction, kukuha siya ng mahabang oras. Pero hindi na lang po natin dudukunin kasi common na ang kainaman ng ang business transaction sa Islam kaysa sa business na hindi sa Islam is, ang Islam, dalawang aspeto ang tinitingnan ninyo. Tinitingnan rito. Una ay para sa makamundong bagay. Ibig sabihin, yung benepisyo ng bawat isa sa makamundo. Binili ko, nagkaroon ako ng benepisyo, nagbenta ako, nagkaroon ako ng benepisyo. So yun yung tawag doon na benepisyo sa makamundong bagay. Pangalawa, benepisyo sa huling araw. Masya Allah. Yun yung wala sa hindi Islam. Sa mga Muslim, meron na silang dalawang benepisyo na makukuha sa yung tinatawag na transaction sa business. Samantala, sa Islam, automatic, dalawa kaagad. Dito sa mundo at saka sa huling araw. Kaya meron mga transaction sa Islam na napapalob doon yung kawanggawa. Na yung kawanggawa na yun, halimbawa, pagpapautang. Ang pagpapautang sa Islam, magkaiba sa pagpapautang ng hindi Islam. Ang hindi Islam na pagpapautang, kadalasan may tubo, di ba? Minsan napakataas ang tubo. Samantala sa Islam, inaalis yung tubo na yun, hindi pinapatong yung tubo, dahil ang hangarin doon sa pagpapautang is yung para sa huling araw. Dalawang hangarin, pagpapaluwag sa tao dito sa mundo, at higit sa lahat is yung gantimpala na makakamit mo sa huling araw. May binanggit sa hadith ng propeta sa makaninawa ang kapayapaan. Sabi niya, rahimahullahu abdan samhan idha ba'a wa samhan idha ishtara wa samhan idha iqtada. Ang kahulugan po nito is kinalulugdan, minamahal ni Allah ang isang alipin na kung saan siya ay mapagpasensya sa kanyang pamimili. Paano ba mapagpasensya sa pamimili? Halimbawa, kung ikaw ay namimili, nakikita mo yung nagbebenta is hindi naman gaano kalakihan yung tubo niya, huwag mo masyadong baratin yung nagbebenta. Ibig sabihin, napakadali mo makipagsalamuha doon sa nagbebenta. Minsan, meron mang ganyan na nangyari. Halos sagad na yung inikot na niya lahat yung mga nagbebenta. Tapos alam niya yung presyo na yan, pumunta sa'yo, isasagad pa rin niya. Di ba meron mga ganyan, no? So yun, kinalulugdan ni Allah ang isang tao na mapagpasensya sa kanyang pamimili. Ibig sabihin, hindi na siya masyadong, magkano yan? Alam naman niya na ang tubo na lang niya is, halimbawa, ibibenta niya 5 real. Ang kapitalon, 4 real. So isang 1 real na lang ang tawag nun, tubo niya. Sabi niya, bigyan mo na lang 450 yan. Alam naman na 50 na lang ang tutubuhin ng tao. So masyadong yung tao naman masyadong gipit na wala pang benta. So napipilitan na lang na ibenta. So kapag ikaw yung mapagpasensya, yun, kinalulugdan ng Allah. Pangalawang hadith, yung karugtong ng hadith, samhan ida ba'a wa samhan ida ishtara, mapagpasensya kapag siya ay magbenta. Kanina, yung siya yung bibili. Ngayon naman siya yung magbebenta. Halimbawa is binebenta mo, nakita mo yung tao na hindi naman kaluwagan, so wag mo na masyadong tutubuan ng halimbawa times 3 na yung tubo mo. Gawin mo na lang na kahit hindi na umabot ng times 2. Gawin mo 50% ang tubo mo, 20%, 30%, nasa sayo na. Ibig sabihin is medyo maluwag ka doon sa pagpapatubo sa kanya.
At bilang panghuli, samhan idaktada. Kung siya naman ay nakautang o di kayo umutang, dalawa bot umutang o di kayo nagkautang, yung inutangan, kung ikaw ay inutangan, kung ang yung umutang sa iyo ay gipit, so wag mo man namang masyadong tawag doon, gipit na is pwede rin naman na hindi ka naman ganong nangangailangan na matindi doon sa na yun, utang na yun, inutang na yun sa iyo, is bigyan mo pa siya rin siya ng tawag doon, palugid. Hindi yung hindi na nakabayad, okay, dali na kita sa barangay. Binabarangay na kagad yung tao. Maliban na lamang kung yung tao na yun is may kaluwagan sa lapi, panalalapi, pero ayaw niya magbayad. Yung tawag doon, pinagbubukas-bukas pa niya yung bukas-bukas hanggang sa umabot na ng isang taon, hindi pa rin nagbabayad. Ganun kalagayan, pwede yun. Pero yung unang kwan pa lamang, hindi na nakabayad, is ipinabarangay mo na, hindi po pwede yung ganung bagay. Ganun din ikaw, kung ikaw ay nakaluwag, kung ikaw naman ng umutang, pagkaluwag mo kaagad, huwag mo nang gawin na ipagpabukas mo pa yung pagbabayad. Kailangan is, kung ano yung napagkasunduan, is ibigay mo doon sa time na napagkasunduan mo. Kung kaya pa nga, hindi pa dumating yung time ng kasunduan, kung nakaluwag ka na is, ibigay mo na yung inutang mo para hindi ka mahirapan. Okay. Kakabilang din sa kainaman ng bentahan sa Islam na kung saan binanggit ng propeta subakan niya nawa ang kapayapaan. So ito yung pinaka-the best na ako natin sa kaibahan ng sa hindi Islam ang nagbebenta sa Islam is pagdating naman sa utang, yung pinapautang mo, halimbawa, utangin mo ang isang tao. Tingnan ninyo ang pagpapautang sa Islam, hindi mo hangad doon yung may tubo. Kasi kung may tubo, riba yun. Ang hangad mo noon is, papaluwagin mo yung tao. Then the same time, is yung gantimpala na makukuha mo. Samantala sa hindi Islam, pinautang niya kasi ang habol niya doon is yung tubo, yung 5-6. Yun yung common na ko natin dito, 5-6, no? Okay. Then, pagkatapos ng panahon na lumipas na yung tanig na ibinigay mo sa kanya, halimbawa, ang usapin namin sa utang 1 month. After 1 month, hindi nakabayad yung tao. Hindi siya nakabayad. So, binigyan mo siya ng palugit na, sige, paluwagin pa kita kung kailan ka magkaroon, doon ibibigay yung bayad ng utang mo. So, yung everyday na palugit mo na yun, na para ka na rin nagkawang-gawa na katulad ng laki ng iyong tawag doon, ipinautang. So imagine, 1,000. Meron kang pera na sinasahod 3,000. Kunwari 3,000 real. So ipinautang, kuan mo yung 1,000 doon. Inilaan mo sa sadaka, yung kawang-gawa. So nabawas na yung kuan mo, no? 2,000 na natira sa iyo, no? Yung 1,000 na naisadaka mo. Samantala kapag nagpautang ka ng isang tao, pagkatapos nung kanda yun, tawag doon, yung palugit na, tapos dadagdagan yung panahon na yung pagpapaluwag mo sa kanya, in everyday, halimbawa 1,000 yung pinautang mo, and everyday para kang nagkakawang-gawa ng 1,000. Mashallah. Samantala, walang nabawas sa'yo. Kasi kung ibibigay niyo yung 1,000 na yon, babalik din sa'yo yung 1,000, di ba? So, then tuloy-tuloy pa yung sadaka mo doon sa habang hindi pa niya nababayaran. So yun ang kaibahan ng tawag doon, business transaction sa Islam is dalawang hangarin natin. Dito sa mundo, pagpapaluwag, pagpapagaan, pagpapatulong sa mga tao, din the same time, pagkakuha ka pa ng benepisyo, at pinakamalaki doon is yung gantimpala mo sa huling araw. Okay, so yun yung pinaka-short lang natin, no? At least nakuha ninyo yung kaibahan ng transaction sa Islam at saka hindi Islam. So dito, pupunta na tayo sa tinatawag na bentahan. Sa Arabic, tinatawag nila itong bay. Parang may doon, parang mayroong similarity rin sa English, no? Buying and selling, no? Buy and sell, no? So, parang may similarity rin. Kahit yung origin ng Arabic na yung bay, yung pagbebenta, so ganun din sa buying. Yung buying naman is pamimili, yung sell is pagbebenta. Okay. Ang buy, ang tinatawag na buy, yung sa Arabic na pagbebenta is, ang literal na kahulugan nito is pagkuha, tawag doon, pagkuha ng isang bagay.
At sa bagay, kung bibilin mo, kukunin mo yung isang bagay na yun, no? Pero anyway, hindi naman tayo nagpupokus doon sa literal. Kukunin na natin kagad yung definition nito na Islamic kong definition. So, ang Islamic kong definition nito is sa wikang Arabic, babasahin ko yung Arabic niya para yun na lang isasalin ko. Sabi na dito, mubadala tumalin bimalin ligardit tamlik au tamalluk. Nang kahulugan po noon is palitan ng kayamanan sa kayamanan. Iba-iba yung termino ginamit ito, kayamanan sa kayamanan. Dahil ang pagbebenta pala is hindi lang pala natatangi sa pera. Hindi niya ginamit dito na palitan ng pera sa item, commodities. Kasi was na yun lamang. So ibig sabihin, hindi may kukonsider na bentahan yung hindi pera sa commodities. Di ba merong bentahan na tinatawag na commodities to commodities, item to item? Na maalala niyo last week na binanggit ko sa inyo? Palitan ng item sa item. Anong termino nun? Barter. Mashallah. Barter, swapping, exchange, pero ang pinakakuan nun, yung barter. Ang barter, yung palitan ng commodities sa commodities. O di kayong item sa items. Cellphone, bro, palitan tayo ng cellphone. Ayan, barter ang tawag dyan. O di kayong cellphone mo, ipapalit ko yung sapatos ko. Mahal ng sapatos nun kasi mahal yung cellphone eh. Pag gano'n na kamahal. Pero meron mga ganyan mga bagay, no? Mga mamahaling mga sapatos, katulad ng mga Bali, mga Nike, no? Nike, ipapalit sa cellphone. Pwede yun. So, gano'n, ang tawag nila doon is barter. So, inshallah, matatalaki natin dito. So, ang ginamit na termino sa Arabic, mas angkop siya at mas kompleto. Sakop niya lahat yung palitan na yun. Sabi niya, mubadala tumalin, palitan ng kayamanan, bimalin sa isang kayamanan. Ala watch, ibig sabihin, ligard at tamalluk, na ang hangarin mo doon is, ito'y mapasa iyo. Pagmamayari mo na. So, ibig sabihin, hindi pala ito hiram. Kasi was na, minsan may palitan tayo, pero hiram lang pala yung kalabasan nun. Halimbawa, bro, pahiram ng pahiram po sa'yo. So, after a few days, balikan naman, pinag-swap na naman natin yun. So, hindi yun may tuturing na bentahan. Bakit? Kasi hiraman lang yun eh. Hiraman. Ang sinasabing bentahan is pagmamayari na. So, palitan ng kayamanan sa kayamanan na ang hangarin doon sa palitan na yun is upang ito ay yung magiging pagmamayari. So, permanent na. Hindi na po yun, tawag doon, temporary lamang. Kasi meron din palang temporary lamang. Halimbawa, bro, rentahan ko itong pantalon mo. Halimbawa, di ba mayroong mga rentahan ng mga gamit, no? Rentahan ko yung mo. So, ano yun? Pagmamayari na yun na, lifetime? Hindi. Pagkatapos ng pagrenta na yun, anong mangyayari? Ibabalik sa kanya. So, hindi yun consider as a bentahan. Kung di, rentahan yun na hindi habang buhay na, pagmamayari mo. So, take note mga brother, kasi itong subject na ito, mananatili nila hanggang sa kahit saan tayo makarating kasi napakalawak ng usapin nito. Sasabihin ko sa inyo na ang transaction sa Islam, libo. Ang transaction sa Islam, libo. So, kailangan natin maging, tawag doon, alerto, makuha natin ng malalim yung pinakaugat nito. Kahit saan man tayo makarating, babalik pa rin tayo dito sa definition na ito. Kahit saan tayo makarating. Alalahanin natin, ang financial, napakaraming branch. Ang investment, napakaraming branch. So imagine, mga ganyan mga usapin, pupunta ka sa bangko, ang daming mga doon, mga uri ng investment. Kung yun, sa bangko lang yun, paano yung mga transaction? Sa online transaction, napakaraming din mga transaction doon na hindi isa o dalawa o tatlo. Napakarami, sabihin natin, baka abot pa yun ng hundreds. So, lahat ng yun, dito pa rin babalik sa ating definition. Okay. Pangalawa is yung ang hatol ng bentahan. Hukmul bay sa wikang Arabic o ano ba ang hatol sa bentahan.
So, ang hatol sa bentahan, ang binanggit dito ay alaslo pilbay al-hil. Ibig sabihin, ang origin na hatol, ito yung origin na hatol sa pagbebenta ay halal, ipinahintulot. Ngayon, para makuha ninyo na ang transaction, magkaiba sila sa ibada. Magkaiba. Ang origin ng ibada, tingnan niyo mabuti para makuha ninyo. Dito sa pinaka-origin, ito yung pag-aralan niyo once na makarating kayo dito. Dito rin paano hanapin yung dalil. Di ba? Nasaan ang dalil mo? Ikaw nasaan ang dalil mo? Kapag hindi mo naunawaan ito, hindi mo alam kung paano ang paghanap ng dalil. Ang ibada, ang origin ng ibada, hindi pwedeng isagawa maliban sa merong dalil. Nakuha niyo? Okay. Anumang uri ng ibada, wag mong isasagawa yon. Kailangan mo munang kunin ang dalil. Kung wala kang dalil, wag mong gawin yun. Example, magdasal ako ng ika-6 na dasal sa buong mag-araw. Di ba? Ang obligado is 5. May dalil yun. Magdasal ako ng pang-6 na ilalagay ko na obligado. Ngayon, yung ginawa ko, ako ngayon ang kailangan magpatunay ng dalil. Na saan ko kinuha yung dalil na yun? Kung wala akong patunay, ako yung nag-iimbento, gumagawa ng bid'ah. So nakuha ninyo, ang ibada is, ang kailangan magbigay ng dalil is sino yung nag-imbento. Kabaliktaran sa transaction, lalo tigit sa bentahan. Ang original ng bentahan is ipinahintulot. So, magiging bawal siya kung merong dalil. Ngayon, sasabihin mo na, yung bentahan niyo na yan, bawal yan. Okay, nasaan ang dalil mo? Opposite kanina sa ibada, opposite, So, maluwag sa bentahan. Maluwag. Sa ibada, masikip. Kailangan ikaw magbigay ng dalil kapag may ibinago ka. Sa bentahan, kahit anong uri ng bentahan, is ipinahintulot ito maliban na lamang kung may dalil ng pagbabawal. Kung merong nagsabi, sabihin ko, okay, ibenta ko ito ng tawag doon, ibenta ko itong itong relo na to ng installment. Sabi niya, haram yun, Ustad, bawal yan. Okay, bigay mo yung dalil na bawal. Saan ang dalil mo na binawal to? Kasi ang origin ng bentahan is halal. Ngayon sinabi mo is bawal. Nasaan ang dalil mo? Ngayon, pwedeng baliktarin ka. Nasaan naman ang dalil mo na halal ang tawag doon? Ano yun yung installment? Di ba merong mga pilosopong gano'n, no? Ikaw hinahanapan ng dalil, mali yun. Ang hinahanapan ng dalil, sino nagsabi na haram sa isang sa bentahan? Opposite naman sa ibada, kung mayroong nag-imbento ng isang ibada, is kailangan siyang magbigay ng dalil. Sabi mo, nasaan ang dalil mo na pwede yung pang-6 na obligadong dasal sa isang araw? O hindi po pwede, minsan babalik na rin ka. Nasaan naman ang dalil mo na hindi ito pinagbawal? Bibigyan ko kayo ng para maging malinaw. Ang birthday celebration. Birthday celebration, may ugnayan to sa ibada, sa akida, no? Sabihin na lang natin yung pagkapanganak kay Propeta Muhammad. Di ba? Okay, kabilang ito sa ibada, pagkapanganak ni Propeta Muhammad. Ngayon, kapag sinabi mo na kapanganakan ni Propeta Muhammad ay pwedeng isagawa, sino ang nangangailangan ng dalil? Yung nagsasagawa o yung nagsabi na ito ay halimbawa, sabihin ko, Ustad, pwede kong i-celebrate ang kapanganakan ni Propeta Muhammad. Ngayon, dahil i-celebrate ko yon, sino ngayon ang nangangailangan ng dalil? Ako na mag-celebrate kasi ibada yun eh. Kailangan ko patunayan na ito, ang dalil ko, ginawa ni Propeta Muhammad na nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Kunwari, no? Yun yung dalil ko. Hindi yung ikaw na nagsasabi na, okay, saan naman ang dalil niyo na bawal ang pag-celebrate? Di ba? Minsan, ibabalik sa'yo yung tanong na yun, no?
Kasi yun nga, hindi nila naunawaan yung sino yung nangangailangan ng dalil. Ito, napakalaga ito. Once na makuha nito, hindi na kayo mahihirapan sa lahat ng aspeto ng usapin patungkol sa Islam. Ito lamang, makuha mo, kunin mo muna yung origin. Ang ibada is, ang origin nito, hindi pwedeng isagawa maliban sa merong dalil. Ang muamala, itong transaction, kabilang ng business transaction, ang origin nito ipinahintulot. Ang bawal ay kung merong dalil. Kung walang dalil, babalik sa origin nito na ipinahintulot. Okay, mga bro? Okay. So, ngayon, ang origin ng pagbebenta ay pinahintulot. Pinahintulot sa batas ng Islam. Maliban na lamang kung may dalil na ito ay bawal. So, halimbawa, merong transaction. Ustaz, itong transaction namin ito, pwede ba ito? Hindi. Ang silipin ko, yung way ng transaction, wala akong alam na dalil na nagbabawal dyan, ipinahintulot yan. Ganun lang ako. Yung ibada, Ustaz, ito, pwede ba kaming magbasa ng Quran sa harap ng libingan? Sabi ko, wala akong alam na dalil na ipinahintulot yan. Bawal yan, huwag yung gawin. Okay, malinaw? So, ganun lang kanon. Ganun yung, magkaiba yung ibada sa business transaction. Okay. So, itong bentahan is, ito ay hinango mula sa Quran, hinango mula sa hadith ng propeta, hinango mula sa napagkaisa ng mga pantas, at hinango rin mula sa paghahambing ng mga pantas. Unang-una, binanggit sa Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. So binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang pagbebenta at pinagbawal niya ang riba. So in origin, ang pagbebenta pala is halal. Yun yung general na hatol nun. Tanungin kayo, Ustaz, ano ang general na hatol lang? Pagbebenta, halal. Ano ang general na hatol ng pagdarasal? Wajib. Ano ang general na hatol ng pagkain ng baboy? Haram. Anong general na hatol ng pag-asawa? Sunnah. Ganun yung kandun. General. Okay. Sa hadith ng propeta, sumakaninawa ang kapayapaan. Sinabi ng propeta, sumakaninawa ang kapayapaan. Sabi niya, al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Ang kahulugan po noon, ang dalawang yung two contracting people, yung dalawang contracting parties, yung dalawang nagbebentahan, ay meron silang pagpipili hanggat hindi pa sila nakapaghiwalay. Anong ibig sabihin nun? Ngayon, nag-uusap tayo. Bro, magkano itong kano to? Magkano to? Habang nag-uusap pa tayo, bawat isa sa atin ay merong pagpapasya, ay hindi ko nabibili niyan. O di kayo bibilin ko yan. Meron siyang pagpapasya na ibili niya o hindi nabilin. Pero once na naghiwalay na tayo, kung ano yung napagkasunduan natin sa hiwalay, ay na yun. Obligado na yun isagawa. Ang napagkasunduan natin, hindi tayo magbentahan. Walang bentana na ganap. Ang napagkasunduan natin is, may bentana maganap. Once na naghiwalay na tayo, obligado na yung bentana yun. Pag sinabi ko sa'yo, bro, bibilin ko yan ng 100, sabi na, o sige, bye-bye, masalamat. So ngayon, obligado nang bilhin yun. Bakit? Kasi bago kayo nagkahiwalay, nagkasundo na kayo. O di kayo ngayon, bro, eto, benta ko sa 100. Sabi na hindi ko pwedeng benta yan, 150. O sige, ganun na lang, bye-bye. So, naghiwalay tayo na walang kasunduan. So, wala kang habulin sa akin, wala rin akong habulin sa'yo. Pero once na nagkasundo tayo, bago tayo nagkahiwalay ng isang bagay, meron akong habulin sa'yo. Once na magkita tayo kinabukasan, bro, nasaan na yung yung binili ko sa'yo na yung kibibigay ko, sabi, binenta ko. Bro, nagkasundo tayo, di ba? Meron mga ganyang bagay, no? Okay, halimbawa, bro, magkasundo tayo. Okay, bukas ko ibibigay yung bilhin niya, na, pero kasundo na tayo na kukunin ko yan. Pagdating na kinabukas, binenta mo na pala sa iba. O di kaya, ako, ang ginawa ko, hindi ko binili. Bro, inantala mo lang yung oras ko, meron pa namang bibili, hindi ko nabenta dahil sa umaasa ko na napagkasunduan na natin na bibilin mo. Di ba meron mga ganun mga transaction? So ito yung hadith na ito, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ang kaulugan nun,
ang dalawang contracting parties, yung nagbebentahan, yung bibili at saka yung nagbebenta, meron silang pagpipili hanggat hindi pa sila nagkahiwalay. So habang hindi pa tayo nagkahiwalay, bro, bilhin ko o hindi ko ibilhin, meron siyang kwan. Bro, hindi ko na bibilhin. Okay, wala tayong kwan. Okay, bibilhin ko na. Once na umalis na ako, natapos na yung kasunduan, so yung kasunduan na yun is kwan na yun, lazim na. Ibig sabihin lazim is obligado na yun. Kumbaga, binding na yun. Yung kontrata is binding na. Ang ibig sabihin ng binding na, nakatali na. Kung merong nga permahan, nakapagpermahan na. So, hindi na muna pwedeng yun. Tawag doon, atrasan doon kasi nakakuan na. Maliban na lamang kung meron kayong kasunduan na tinatawag nilang khiyarus shart. Ibig sabihin ng khiyarus shart is, okay bro, bibilin ko yan, pero bigyan mo ko ng palugit na pag-iisipan ko within 3 days. Ito, bibilin ko sa'yo, no? Kukunin ko na itong items mo, pero bigyan mo ko ng 3 days na kuan nito. Nasa akin na yung item mo within 3 days. Kapag lumagpas yung 3 days na yun at hindi ko magustuhan, ibabalik ko sa'yo. Pwede yun. Yung halimbawa kung pumayag din ng may-ari. So ito, yung sinabi natin na bibigyan ng palugit, yung merong khiyarus shart, ibig sabihin pwede kang magpili na yung bibigyan mo ko ng araw, applicable ito sa maraming bagay. Halimbawa, online business. Usually, online business, hindi ka mo pwedeng ibenta isang bagay na hindi mo pagmamayari. Di ba? Ganun ang no? Narinig na ninyo ito? Inshallah, makukuha natin dito sa baba. Pwede yon na gagawin mo, isasali mo. Pero mamaya na lang muna natin kasi total, matatalaki din natin sa baba kung paano yung yon, yung tinatawag na condition o di kay mga rukon. Ang ibig sabihin ng rukon is yung mga pillars ng bentahan. Kasi may pillars yan. Kailangan gawin yung pillars na yon kasi once na hindi magawa yun, hindi magiganap yung bentahan. So, sa hadith, nabanggit na natin. Ang Quran, nabanggit na natin. So, ang isma, yung napagkasunduan ng mga ulama, halos lahat ng mga ulama napagkasunduan nila na ipinahintulot ang pagbebenta. Then, dito naman sa paghahambing, yung tinatawag nilang kiyas is napakasimple lamang. May mga bagay na kahit gaano ka pa kagaling, brother, kahit lahat na ng kurso na natapos mo, may mga bagay pa rin na hindi mo alam. Halimbawa, ang relo, hindi ka marunong gumawa ng relo. Di ba? Engineer ka, kaya mo gumawa ng relo. Marunong ka gumawa ng relo, hindi mo alam gawin yung salamin. So, minsan, kailangan mo to. So, wala kang paraan para makuha ito, maliban na lamang sa bibilhin. Di ba? Maraming mga bagay na, ito, yung bangko na inuupon mo, kailangan mo ng bangko kasi hindi po pwedeng hindi ka magbangko, di kaya sasakyan. So, kahit gaano ka pagkagaling, hindi mo yung kayang gawin. Laptop, hindi mo kayang gawin. So, dahil doon, kailangan mo yung gawa ng iba. So, yung gawa ng iba, mga brother, hindi natin yun makukuha, maliban na lamang sa kapalit is yung pera, hindi naman all the time may magbibigay sa'yo. Di ba? Walang magbibigay sa all the time. Kahit nga yung pag-aasawa, wala rin magdudun sa kasi pagkasalan mo yung anak ko na walang dori, no? Wala, minsan meron pa rin dori na ibibigay. So, involve yung pera doon. Hindi lahat ng bagay makukuha mo sa libre. Karamihan makukuha mo sa pamamagitan ng may kapalit. Kahit nga yung pagdadawa. Halimbawa, kung magdadawa ko na wala akong sahod dito, doon na lang ako sa Pilipinas, no? Di ba? Magdadawa ko dito, may sahod. So, okay yun, walang problema. Kasi, ang kinuhan mo naman doon is dalawa. Dahil, inubos mo yung oras mo, hindi ka na naghanap buhay, dahil doon sa pagdawa mo, so, okay lang yun na merong kapalit doon. Pero kung wala, uwi ka na ng Pilipinas kasi mas nangangailangan ng tao doon. Okay. So, yung paghahambing, yung kiyas sa wikang Arabic is may mga bagay na kailangan mo na hindi mo kayang makamit yung bagay na yun. Maliban na lamang sa kailangan na may kapalit. Bibilin mo. So, yun. Both sa logical na pananaw ng Islam is ang pagbebenta ay ipinahintulot at napakainom na gawin. Kasi kung walang bentahan na mangyayari sa mga tao,
Maghirap tayo mga brother. Halimbawa na lang, hindi na ako nakakita. Kailangan ko ng salamin. Walang magbibenta sa akin ng, natawag nun, lens. Walang magbibenta sa akin ng, natawag nito yung gamit na para makakita ako. So di ba napakahirap? O di kaya yung damit ko, walang magbibenta sa akin ng sabon. Na paano ko na lalaban yung damit ko, no? O di kaya, pinaka-basic na lang yung mga pangangailangan natin sa katawan. Okay lang yung shampoo bro, kahit hindi na tayo benta ng shampoo, no? Walang problema, no? Pero yung mga bagay na kailangan natin, pagkain, toothbrush, tubig, dito sa, walang tubig dito, katulad sa Pilipinas na igib ka lang sa dito, lahat binibenta. So yun, logical yun na kailangan natin ng bentahan. So, ang origin ng bentahan ay, ipinahintulot. So napakalino na talagang crystal clear na ang batas ng Islam, clear, ibig sabihin yung batas ng pagbebentahan ay ipinahintulot. Kahit saan mo dalhin ang usapin na ito, kung may nagsabi na haram ang pagbebenta, wala sa matinong kaisipan yun. Dahil pinahirapan yung mga tao. Sana siya kakain kung wala siyang, kung ipagbawal ang bentahan. Okay lang kung may lupa ko, hindi naman lahat ng tao may lupa, no? Na pwede kang magbenta. Kahit may lupa ka pa bro, minsan may pangangailangan mo, yung pangbukal mo ng lupa, bibilin mo yung, tawag doon? Equipment. Okay.